Kausap ko lang kanina si Congressman Kiko Barsaga. Darating siya. Meow, meow, meow. Meow, meow, meow. Meow, 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 meow. Meow, meow, meow. Kaya tayo nandito, tayo ay tumugon sa panawagan ni Congressman Kiko Barsaga. Ang paunang salita ko po sa inyo ganito. Nagpapasalamat tayo nang dahil kay Kiko Barsaga at nang dahil sa ating UPI na pababa natin si Martin Romualdez as Speaker ng House of Representatives. Yan ay malaking pasalamat natin kay Congressman Kiko Barsaga. Alam naman ang lahat yan. Hindi naman lihim yan. Binigyan niya ng pressure sa loob ng House of Representatives, ang UPI, binigyan ng pressure sa labas. Yun ang nangyari. So, 2 days lang, bumaba si Romualdez. Nanalo tayo. Nanalo tayo. Alam nyo kung ilan lang kami doon sa House of Representatives? Nasa 300 lang, more or less. Isipin nyo. Pero nanalo tayo sa laban. Lahat naman, kahit nga yung mga anak natin, alam na may problema sa bansa eh. Tapos tayo may mga edad na matatanda, sasabihin natin walang problema sa bansa. Ang laki ng problema natin pag ganun. Darating si Congressman Kiko Barsaga dahil sa pagmamahal sa inyo, pagmamahal sa taong bayan, pagmamahal sa bansa natin. Mamaya, ang aking paunang salita, gusto kong maintindihan nyo bakit kami magkakasama rito. Ang United People's Initiative po, nanawagan, kahit anong political colors ninyo, dilawan, makabayan, kahit na ano, kahit na blue, verde, dilaw, puti, nanawagan kami. Sa panawagan na yan, under ng ating lead convener, si General Romy Pukis, magiting na PMA, graduate at 2-star general nung mag-retire siya sa Air Force. Nire-respeto at ginagalang ng mga retired military at ng mga active military. Nanawagan po kami. Hindi tumugon ang mga dilawan, lalo makabayan. Hindi tumugon ang ibang grupo. Ang tumugon lang ay ang maisog. Ang tumugon lang ay ang PDP. Sila lang yung nakakaunawa kung ano yung gusto nating laban. This is not about the Dutertes. Tandaan nyo. Pakinggan nyo itong mabuti. Hindi siya perfectong presidente, pero nagmahal rin siya sa atin at nagmahal siya sa bansa natin. Kung sakali may kasalanan siya, dapat dito siya hiniringan, dito siya inulong, dito siya ibinitay. Hindi ibinitay sa ibang bansa. Bakit si Teges pinabalik rito para dito hatulan? Bakit tinanggal si Digong sa bansa? Habang nandito si Digong, malakas ang loob ng karamihan ng taong bayan na lumaban sa mga tiwali. Malaki na ang mali sa bayan natin. Alam niyan kahit na elementary. Ako may mga apo. Pag nag-uusap kami, alam niyo na may problema sa bansa eh. Isipin mo, 3 taon nakita yung picture ni BBM doon sa cellphone. Ano sabi niya? Bangag. Alam nung bata, bangag eh. Paano hindi bangag? Putangin na pati yung bagyo sinisi. Hindi na raw sumusunod sa schedule. Putangin na yan. Hindi maintindihan nung apo ko eh. Sabi nung apo ko, yung bagyo ba no, may schedule. Sabi ko, apa, malay ko. Yun ang sabi ng presidente, may schedule eh. Tapos sabi niya, kami katatanim lang. Tapos pag namagalan, 6 na kami. Putangin lang yan. Hindi mo na maintindihan eh. Bakit daw
nagkaganito yung gobyerno? Alam ng majority, tingnan nyo ha, alam ng majority, yung nakakaunawa may problema sa bansa eh. Alam eh. Tapos yung ang mali sa Pilipino, kahit na ibinoto natin siya, binoto ninyo sila, pag may nakita kayong mali, obligasyon, hindi kayo ipalan yun ha, obligasyon ng taong bayan na bumoto doon sa tao na punahin siya pag nagkakamali. Yun ang normal na tao. Hindi yung mali na siya, tapos aayunan mo. Abnormal ka. Kaya ako, tahasan kong sasabihin sa inyo, lahat ng sumusuporta doon sa siraulo rin. Naintindihan nyo na. Yun lang ang gusto kong ibahagi sa inyo. Bakit kami nagsama-sama? Bakit nagsama-sama? Ang UPI, karamihan rito, mga retired military. Yan ang kabuuan ng UPI, United People's Initiative. Wala tayong laban na pinasok na natalo. Tandaan nyo yan. Matatalo tayo kapag ka marami sa atin ang bobo at baliw. Isipin nyo, 130 million ang Pilipinos. 130 million. Ilan lang kayo nandito? Pagpalagay natin kalahati, matanda, kalahati, bata. 60 million ang dapat nandito. Pero ilan yung nandito lang? Ilan? Putang yan ang bansa to, kukunti na lang ang matino. Tama! Palakpakan ninyo sarili nyo, kayo na lang ang nalitir ang matino sa bansang ito. So yan po, binahagi ko sa inyo po kung paano kami nabuo. Ngayon, nananawagan pa rin kami sa kanila, sumama ka sa atin. Kahit anong political colors, dapat magkaintindihan tayo sa isang common denominators. Sabi nga ni Kuya Park kahapon, kahit dilawan ka, kahit anong kulay mo, magsama-sama muna tayo. Labanan muna natin itong korupsyon. Kasi pag hindi natin ay tama, kahit anong kulay natin, sama-sama tayo lulubog. Pag napatanggal na natin, bitay na natin yung mga korap, at saka tayo ulit mag-away-away. Pero sa ngayon, dapat alam natin ang priority. Magsama-sama tayo, tanggalin natin yung mga korap. Wala na tayong pondo. Kapapasa lang. Noong 2026, yung pondo natin sa 2026, ipinasa na nila. Alam niyo ba yan? Yung dating napondohan na hindi naman nagawa, pinondohan ulit nila. Putang ina. Wala na talaga. Maririnig yung mamaya yan kay Congressman Kiko Barsaga. Darating siya dahil mahal niya tayong lahat. Gusto niyang mabago ang bansa natin. Salamat ng marami sa naisog. Salamat ng marami sa PDP. Magandang gabi po sa ating lahat. Okay, maraming salamat po. Happy. Okay, ngayon po, nais muna nating pasalamatan ang mga tumulong sa atin at nakiisa dito ngayon. Una po, maraming salamat sa hakbang ng Maisog. Dahil Mabuhay Maisog! Mabuhay Maisog! Maisog! Maraming salamat sa PDP Laban! Mabuhay PDP! At maraming salamat po sa United People's Initiative. Mabuhay ang UPI! At maraming salamat po sa nakikita kong iba't ibang organisasyon na narito po ang Triskelion. Maraming salamat po. Mabuhay Triskelion! Maraming salamat din po sa nakikita kong may mga akro na naririto. Mabuhay ang akro! Mabuhay ang Alpacabaro! Narito rin po, marami rin po ako nakikita na, okay, unahin ko muna to, ang People's National Coalition.
maraming salamat po sa People's National Coalition. Mabuhay ang People's National Coalition. At maraming salamat din po sa The Fraternal Orders of Philippine Eagles Incorporated na naririto ngayon. At maraming salamat din po sa mga kasamahan natin ng mga retiradong general, retiradong colonel, retiradong kapitan, at iba-iba pang rangko na naririto ngayon. At kanina, pinasalamatan ko rin po ang iCare Philippines na isa rin sa tumulong sa atin mula pa noong tayo ay nasa batasan. At isa pa po ang Paildon Brothers. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maisog Vloggers, palakpakan! Maisog Vloggers! Yes! Apoy! Ang Maisog Vloggers! Alakpan sa mga Maisog Vloggers! At maraming salamat sa lahat ng riders na nakiisa sa labang ito! Mabuhay po kayo sa pamumuno ni Kuya Onin. Mabuhay ka! At partner, pasalamatan din natin ang hanggang ngayon nagbabantay sa atin, ang mga medic. O diba? Yung mga medic natin nagbabantay sa atin. Okay, isa rin po sa tunay na nagmamahal at nag-ready ng 1,000 pagkain kaninang umaga. Walang iba kung hindi si Kapitana Pekson! Mabuhay, Kapitana Pekson! Andyan din po si Ate Nene. Maraming salamat po. Ate Nene Bakali, magandang gabi po. At maraming salamat din po sa lahat ng kapulisan na nakapaikot dito sa atin ngayon. So ngayon, hindi pa po ba ako nabanggit? No? Okay, basta maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko po kayo maisa-isa. Maraming salamat, Ate J.M. Vlogs. Yun, no? Okay, ngayon naman may magsasalita dahil may pupuntahan pa po sandali pagbibigyan natin. Walang iba kung hindi. Maraming salamat at magandang gabi sa lahat! Gising panganganak! Una-una mga kababayan, nais ko lamang magpasalamat po sa ating lahat na naririto sa gabing ito. Dahil ang bawat isa po na naririto ngayon sa gathering na ito ay iisa lang ang ating laban at yun ay laban sa korupsyon. At mga kababayan, hindi na po ako magpaligoy-ligoy pa dahil limitado lang po ang aming oras at meron pa po kaming pupuntahan. Nais ko lang din pong pasasalamatan ang ating mga kasamahang mga riders na kahit anong laban sa kalsada, anumang pakikiisa, ay hindi po tayo nagpapatinag, hindi po tayo nagpapatalo, at lalong-lalong na lagi tayong lumalaban sa anumang laban na meron tayo. Nais ko pong tawagin ang ating kasamahan from Duterte Riders of Orders. Palapala po natin! Ganun din po ang Duterte Supporters Organization. Palapala natin! Pakiakit po dito sa tablado. Ganun din po ang Duterte Group Riders Philippines PH. Akit po tayo. And of course, nandito rin po ang Duterte Riders Team. At mga kababayan ko, naririto po kami sa inyong harapan dahil gusto namin ipaiabot sa inyo na kami bilang mga riders na nasa kalsada ay nakikisa sa inyo laban sa korupsyon, laban sa pang-aabuso ng mga gobyerno, laban sa pandarabong, at lalong-lalo na laban sa pang-api ng sambayanang Pilipino. Kami po bilang mga riders ay hindi po kami nakikisa sa mga pangungurakot ng mga iilan. Ngunit kami po ay nakikisa tungo sa kalinisan, tungo sa paglandad, tungo sa pag-expose ng mga politikong walang ibang ginawa
kung hindi magnakaw sa kaban ng bayan? Papayag ba kayo mga kababayan na patuloy tayong ninanakaw? Papayag ba kayo na mananatili tayong inaabuso araw-araw? Papayag ba kayo na lagi na lang tayong ninanakawan doon sa Kongreso at Senado? At lalong-lalo na, papayag ba kayo na ang iisang taong pinaniniwalaan nating pinuno ay siyang nangunguna sa pagnanakaw sa kaban ng bayan? Kaya mga kababayan, kami po ng mga riders mula sa iba-ibang grupo, magkaiba-iba man ang aming samahan. Ngunit ngayong gabi, nais po namin ilahad sa inyo na kami nagkakaisa upang labanan ang korupsyon. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Maraming salamat mga kababayan. Palakpakan po natin ang isa sa mga haligi ng maisong walang iba kung hindi si Atty. Trixie Cruz! Gandang gabi sa inyo lahat. Lapit natin kayo. Ay, lapit kayo ng konti kasi hindi ako pa nasigaw eh. So, gusto ko lang magkwento. Ito lang nakakakaraan na lang. Kakatapos lang. Ay, pero every time may bumubusina, nang sumasang-ayon sila sa atin. Kaya pag may dumadaan na bumubusina, sisigaw rin tayo. Marcos, resign! Marcos, resign! Ay, pag may bumubusina. Bakit Marcos resign, ano? Ang pinakapunot dulo ng ating pagtitipon-tipon ngayon, itong corruption. Ano yung mukha ng corruption? Kasi kailangan may mukha yung kalaban natin eh. Nitong nakaraan na earthquake sa Cebu, di ba, tayo'y tumulong, padala tayo ng mga tulong. Doon sa Cebu, si VP Inday, unang-una nandun na, migay na. Walang nakakaalam. Di siya in-over ng media, ng kahit ano. Marcos, resign! Marcos resign! Every time may bubusina, sasagot tayo ha, ng Marcos, resign! Marcos resign! Basta may bumusina. Okay. Kahit ano yung sinasabi ko, basta may bumusina, makisama tayo. Bakit? Kapwa Pilipino natin yan. At nagpapadala sila ng mensahe sa atin na nakikiisa sila sa atin. Hindi man nila tayo pwedeng tigilan, pinaparinig at pinaparamdam nila sa atin na Marcos, resign! Marcos resign! Okay. Habang naghihintay tayo, may kwento ko. So, during the earthquake, bigyan niyo akong 5 minutes. Okay, game. So, during the earthquake, may mga dumating din naman na ayuda galing sa gobyerno. May relief goods, yan, may bigas. 20 pesos yan lang. Pero, dumating, may nagutom na isa doon sa mga rescue and relief workers kasi dumating na yung mga truck ng relief goods. Lumapit yung isa, sabi yung isa sa mga doktor natin, gutom na buong araw tumutulong sa ating mga mamamayan dito. So, tumutulong na. Alam mo sinabi sa kanila? Marcos, resign! Marcos, resign! Marcos, resign! Marcos, resign! Marcos, resign! Ah, diba? Alam niyo kung bakit ginagawa ko yan? Para alam nila nakikisa din tayo. Para nararamdaman ng mga tao na hindi man natin sila kasama dito, tuloy-tuloy yung ating pakikibaka, tuloy-tuloy ang Marcos resign! Okay.
So, ibig sabihin, nasa Cebu, yung isang doktor yun, or relief worker, hindi pinakain kasi sabi, hintayin nyo muna. Maghintay muna kayo kasi hindi pa daw mamimigay ng relief goods dahil wala pa si BBM. Aray ko! Saan ka nakakita? Yung presidente, kunwari magbibigay ng ayuda, pero pinag-iintay niya yung mga gutom. Hindi lang yun. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Okay. Pinag-intay ng presidente ang mga taong gutom. Marcos resign! Marcos resign! Okay. Ibig sabihin nun, pagka pinag-iintay niya, kasi gusto niya may coverage. Gusto niya may photo ops, tapos parang graduation, di ba? Aabutan niya yung mga biktima, yung mga nasalanta, aabutan niya ng ayuda. Tapos gagawing photo ops. Ang tawag nun, corruption. Kasi ninanakaw niya. Ang ninanakaw niya sa ating mga kababayan, dignidad. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Ang korupsyon ay yung nakaw. Ano yung magnanakaw? Nagnanakaw hindi lang ng pera, ng dignidad natin. Isipin nyo, nanlilimos tayo ng pera na ating nilaan, ating binayaran bilang buwis. Pag-iintayin nila tayo ng serbisyong bayad na. Ninanakaw nila yung karapatan natin sa mga serbisyo ng gobyerno, sa infrastructure ng gobyerno. Ninanakaw nila lahat ng mga protective mechanisms. Yung flood control, isang paraan yan para protektahan tayo at di tayo malunod. Pero anong ginagawa nila? Ninanakaw nila pati buhay natin. Dignidad natin. Pati yung convenience natin, yung nakakapaglakad tayo sa kalye, na hindi tayo hino-hold up, hindi tayo nag-waiting sa baha. Mahina. Teka, mahina. Pag malakas. Ano pa yung ninanakaw sa atin? Of course, pera. Pero ano yung nire-represent ng pera na yun? Crime enforcement, law enforcement. Bakit ang taas ng crime rate? Hindi dahil mahina yung mga pulis natin, magigiting ang ating mga kapulisan. Pero kulang sila eh. Bakit kulang? Wala tayong pambayad. Wala tayong pambayad ng benepisyo. Wala tayong pambayad para mabuhay sila na may dignidad naman. Sinasanay tayo ng ating gobyerno doon uli sa pwede na. Marcos resign! 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 Woo! Marcos resign! Kumusta ang kontrata? Marcos Bagay! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Woo! Mabuhay ang mga Pilipino! Buhay!
Hindi pera ang ninanakaw sa atin. Serbisyo, infrastructure, kasama dyan ang flood control, law enforcement, depensa sa ating sariling bayan, pati dignidad natin bilang mga Pilipino. Inibenta ni Marcos dignidad ng Pilipino sa mga dayuhan. May mga dayuhan na ayaw ng Duterte. Sila po ay nagdidikta sa ating Pangulo. Pati ba naman yan? Pati yung kapirasong respeto para sa Pilipino sa buong mundo, nabenta na o ninakaw na. At some point, hindi na natin pwedeng tiisin. Minsan, di ba, sinasabi natin, magbabago din yan. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Sumali na kayo! Very good. Para dun sa mga nanonood sa atin sa live, sa social media, live ba to? Live kayo? Sali na kayo. Sali na po kayo. Kasi, ganong katagal natin titiisin to? Anong sasabihin natin? Anong ipagmamalaki natin sa mga apo natin 5 years, 10 years from now? Na pinayagan natin, ninanakawan tayo, nilalapastangan ang ating karapatan, tapos ginugoyo pa tayo, pudon na naman. Naggagawa sila ng investigative commission daw. Ano yung ICI na yan? Bakit hindi police? Bakit hindi NBI? Bakit hindi ombudsman? Bakit kailangan gumawa pa ng panibagong investigative committee na Marcos resign! Marcos resign! Bakit kailangan gumawa ng committee? Mismo. Unang-una, para pumagal. Dahil mabagal, sino yung nakalabas ng bansa? Radiko! Dahil mabagal, at takot din yung ibang mga opisyales, dinig ko bukas, pinapatawag daw si Martin Romualdez. Tingin nyo may makukuha sila? Wala! Walang transparency! Correct. Marcos resign! Marcos resign!